Sakay ka dyan, be. Up? Up? Oh. Day 4, 9:05 a.m. Ala, tignan mo yung alon. Ganun kalaki. Tingnan natin yung alon. Sobrang lakas ng hangin, grabe. Parang sa pag-swimming. Oo, grabe ang lakas ng hangin. Ang lakas ng alon. Ayun. Grabe, ang lakas ng Ang ano? hangin. High tide. Ay, Ay, hindi ka makakaswim dito. dito tayo punta. So windy, Kaylet. So windy. Ang taas. Ay, Look. dito tayo banda sa walang taon. High tide. Ay, pupunta ako doon banda. Super high tide ngayon. Dahil may LPA. Ano, super. Ang lakas ng hangin. Super, pero may mga tao pa rin sa labas. Look. Caleb! Okay ka lang? So windy. So windy, be. Grabe. Ang lakas ng hangin. Look. Yan. Kahapon dito, sobra yung buhangin hanggang doon. Ngayon, puro water na dito. Super lakas. Grabe, lakas ng hangin. Pero may mga nagsuswimming pa din. Okay ka lang, Caleb? So windy. Ang lakas ng hangin. Stop! Ooh, lakas. Parang wala na ganong bahak-bahakan ngayon. Kuya, walang kuya. Wala na ganong makakapag-swimming, no? Kasi ang lakas, oh. Pero mababaw pa rin naman doon. Kahit ang lakas ng alon. Matatakot ka na lang talaga, eh. Na lumangoy. Oh, grabe. Woo!
Sobrang lapit na ng tubig sa mga ano, Grabe, oh, tignan mo hanggang doon pa dati. kainan. Wala. Oo. Sobrang high tide. Sobrang lakas ng tubig. Oh, sobrang lapit sa mga kainan. Pero, mas maganda yung ulap ngayon compare kahapon. Yan. Caleb, look. Ano yung Caleb lang? Lakas ng hangin, grabe. Dami pa rin tao. Kunan si Lolo Lola. Caleb! Say hi! Hi! Flying kiss! Oh! Let's walk. No, mami lang mag-walk. Ayan natin yung dagat. Grabe, lakas na nga. Ayan, tingnan natin. Oh, lakas ng hangin talaga. Huwag naman kami ma-stranded dito. Yan o, yung water sobrang lapit na sa mga bilihan dito. As in. Kahapon ang layo-layo ng tubig. Ngayon super lapit na. 2,000 years later. Currently, umuulan. Pero kanina, mainit, may araw, bigla lang umulan ulit. So, ganun talaga yung weather today dito sa Boracay. Uulan, tas sa araw, pabalit-palit lang. So, check out kami today dahil mag-check-in naman kami sa Eurotel. Doon kami mag-spend ng aming last night sa Eurotel kasi madaling araw ang flight back namin to Manila. So 4 AM pa lang alis na kami para bumiyahe papunta sa airport, kaya walang magiging masyadong activity. Hindi na rin namin kailangan ng resort na may pool dahil matutulog nga lang kami pagka-check-in namin maya-maya sa Eurotel. Medyo tumuhila na yung ulan, pwede na kami maghanap ng e-trike siguro, no? Okay, balitaan namin kayo guys. Ito muna. So hello guys, nandito na kami sa Eurotel. Yan, so pinadiretso namin yung e-trike na dito para hindi na kami mahirapan pa sa mga luggage na dala sa mga bags namin. Pero malapit lang naman yung main road dito. Siguro mga 2 minutes na lakaran yung main road. So nasa yan, nasa likod ko yung main road. Yan. Mga 2 minutes yan na lakaran papunta dito sa Eurotel. So kung hindi naman kayo didiretso dito at sasakay lang kayo sa mga ordinary na e-trike, 15 pesos lang per head. So, yung total kasi namin magiging 75 kung gano'n ang gagawin namin. Pero, ayun nga, kinontratan na lang namin yung e-trike na 100 diretso sa Eurotel at marami rin kaming luggages. Kaya, mas okay na yung 100 pesos lang yung ibabayad mo. So, from Haven Suites to Eurotel, 100 yung naging transport namin. Caleb. So, naghihintay na lang kami ng check-in time. So, walang available na room. So, gawin namin, iniwan muna namin yung aming luggages. Tapos, kakain muna kami. Tapos, balik na lang kami dito ng before mag 2 PM para mag-check-in. So, pakita natin yung
loob ng Eurotel. So ito yung loob ng Eurotel. So ito yung lobby section nila. So malamig, air condition naman. So yung mga luggages namin nandun na sa loob, sinitan. Tapos actually mataas tong building nila. Tapos dun yung reception nila. Ayan. So napili namin to dahil mura nga. Isang gabi lang naman kami mag-i-stay dito. Isang gabi, tapos halis din kami ng madaling araw. 4 AM, baka di nga kami makapag-breakfast na. Tapos, kaya yun lang, kinuha namin 4,000. Kasi kung mag-extend kami sa Haven Suites, for 4,400 per night doon. Dalawang rooms kami doon, plus may 1,300 pa na additional per head. So, abuti kami ng 10,000 plus sa isang gabi lang na pag-i-stay doon. 4 AM lang, uwi na kami. So, hindi na worth it, no? Parang expensive na masyado. Nasa budget lang din kami. So, eto, nakita ko tong Eurotel na to. Meron silang 50% ngayon, no? Hanggang December 2023, no? Sa mga rooms nila. At nakuha ko suite room na may dalawang malaking bed, no? King bed yata yon. At nag-add na lang ako ng additional mattress, tapos libre yung kids. So sa isang room lang kami, 4,000 pesos lang, diba? So tipid, sulit. Kaya kung gusto niyo ng budget hotel, pwede dito. Actually marami pa akong tinignan ng mga budget hotel dito, Travel Lodge, La Carmela, pero dito ko na lang pinili kasi sa iba medyo magdadagdag ka lang o kaya dalawang room ang kailangan. Although mura lang, magiging 4,000 to 5,000 ang range, dalawang room. Pero at least ito, one room lang kami na 4,000 pesos sarado. So, pwede rin ng mga credit cards dito. Yan, kung wala kayong hawak na cash. Hanap muna kami ng restaurant for our lunch. 2,000 years later. Hello guys! Nasa Boracay pa rin tayo, day 4. Ayan o, nag-low tide na ulit. Pero medyo malakas pa rin ang alon. Pero may araw naman. Maganda yung langit. May araw, hindi ganun kadilim. At madami yung mga tao na nasa labas ngayon. So time check tayo. Time check, 3:11 PM. So susubukan namin mag-banana boat mamaya. Punta kaming Bulabog after dito. So medyo lalangoy-langoy muna yung mga kids. Ayan, si Caleb nandun na sa kabila. Yun, layo na. Tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa dito sa Boracay. Lambot kasi ng buhangin, walang kabato-bato. Lulubog talaga yung paa nyo guys. O, yung paa ko, lumulubog siya ng kusa.
Good morning, good morning, good morning. So nandito tayo ngayon sa Jetty Port. Time check natin 4:04 AM. Kailangan natin maging maaga dahil ang aming flight is 7 AM. Ang aming boarding time is 6:15. So umalis kami sa hotel ng mga around 3:30 AM. Sumakay kami ng Eat Right. Kinausap nila kahapon and ang pamasahe ay 200 pesos for Eat Right, good for 6 persons na. Tapos kasama na yung mga baggage namin. So, parang ano na rin siya, special ride for us. Tapos, kung mapapansin nyo, nandito sa port, may kaunti pa lang ng mga tao, pero may mga dumadating na mga van services. Tapos, nandito rin yung mismong, eto na yung pinaka-terminal nila. Kahit 2 AM mayroon ng biyahe, no? Pero syempre mag-iintay pa rin yung mga boat para dumami yung mga pasahero bago sila bumiyahe. So sabi dito 4:30 daw yung biyahe na susunod. So nakabili na kami ng ticket. So papakita ko sa inyo yung itsura ng terminal. Ito yung Jetty Port dito. So maliit lang siya. Yan. Ayan, may mga nagdadatingan pa na mga van transfers. So medyo maambon ngayon yung weather natin pero tuloy pa rin yung biyahe. Praise God, no? Thank God, tuloy pa rin yung biyahe. At sana wala tayong delay o aberya mamaya pagsakay ng ating boat, no? So ito yung counter, bibili ka ng boat and terminal fee. So wala nang environmental na babayaran kasi pauwi ka na eh. So ito yung waiting area nila. So nandiyan na sina isa naghihintay. Kasi yun yung mga boat. I hope nakikita niyo yung mga boat, medyo madilim. Yan, so marami na nakapila mga boat pero kakaunti pa rin kahit pa paano yung mga naghihintay. So hinihintay pa dumami. After nyo makabili ng ticket, boat ticket, saka yung terminal fee, pupunta kayo dun sa mga nag-aayos nung seat number ng boat. So ibibigay nyo lang yung resibo nyo para bigyan kayo ng seat number kung ilan kayo. By the way, discounted, mayroon discount ang mga senior, student. So kami binayaran namin dito ay 450, 3 discounted and 3 regular. Terminal fee is 30 pesos and ang boat fee ay 50 pesos. Pero kapag discounted yun, 40 pesos lang yung boat fee. So napakaaga natin ngayon, ano? At sa hotel naman, sa Eurotel ay pinagpack na lang kami ng sandwich since hindi na kami makakapag breakfast sa kanila dahil nga maaga ang alis namin. Ang start kasi ng breakfast sa kanila ay nasa 6 AM. So, hindi na aabot. So, yan, pwede na kami sumakay daw. Sumenyas na sila na pwede na kami sumakay ng boat. Umuulan. Pero hopefully, maging okay na rin yung okay naman yung alon mamaya-maya. Hanggang sa makarating kami sa kabila at makasakay ng aeroplano. Update lang guys, nakasakay na kami sa Brighton. Time check 4:42 AM. Maagang umalis yung boat dahil maagang napuno, mabilis napuno. So nakasakay kami sa Eat Right, 75 pesos per head. So dalawa lang ang pwede sa tricycle kaya 150. Since 6 kami, bali 450. So papunta kaming Katiklan Airport. Thousand years later.
So ayun guys, nandito na tayo sa Katiklan Airport. Ayan, kung makikita nyo, halos wala pang tao kasi 5 AM nagbukas yung airport nila. No? Mayroon palang open and closing time tong airport na to. So 5 AM nagbukas, time check 5:10 na. So maaga tayong nakarating dahil maagang umalis yung bangka kanina. Instead na 4:30, napuno agad yung bangka kanina kaya nakalis kagad kami. So sabi, nasa gate 4 daw kami. Ayan, nasa gate 4 na kami. At waiting na lang kami for update since 5 o'clock na. Nakalagay boarding time is 6 eh. So 1 hour kami mag-iintay muna dito. So kakain na lang muna siguro kami sa airport. Sarado pa yung mga yung mga kainan dito, no? Ito Starbucks. Tapos meron ng mga souvenir shop, pero halos kakaunti lang yung mga kainan dito sa gate na to. Ewan ko sa ibang gate kung madaming kainan doon. Pero good thing nauna kami dito and nasa airport na kami. So possible pala talaga na yun nga, babiyahe ng ganun kaaga papunta rito sa Katiklan dahil meron naman mga tricycle saka boat, no? At di rin kami nahirapan masyado dun sa sa weather today dahil kahit na umaambon, hindi ganun kaalon yung dagat. Mas maalon pa nung kahapon. But that's it. Siguro kakain muna kami ng sandwich. Antok pa yan eh. Antok pa. Ayun, si Rizan. Mami, si daddy. Pagod. Si ate, di namin alam kung nasang gate si ate. Kasi Air Asia siya. So, baka nasa ibang gate na siya. So, waiting na lang kami. Ito muna. So, boarding na kami guys. Bus number 26 kami. So medyo maambon pa rin, umaambon-ambon. Pero hindi galaw kalakas yung ulan. Makulimlim. Pero medyo maaga pa naman kasi. Time check 6:07. So yung airport. So bus number 26. So guys, ayan, kami ay naka-board na, nasa aeroplano na kami. Ang anumang bagay na maaaring mahulog tulad ng flash, Time check at 6:57. electronic devices bago ilagay sa mga unang kompartamento. Maraming salamat po. Hello. Nathan. Board na kami. Kasi na, mommy and daddy. So si ate mas nauna sa amin sa Air Asia. Mabagal ngayon ng Cebu Pacific. Hopefully maging okay maya-maya yung ating weather. Hindi naman ganun kalakas yung ulan. Normal na pag-ulan lang talaga. Hindi rin ganun kalakas yung hangin. So ayun po, mga around 8 AM siguro nasa bahay na kami, nasa Marikina na kami. Ayun lamang muna. Mamaya na ulit. We're going fast. Woo! Oh, snap.
clouds. Oh, we're going right. For real, we're actually shaking. Shaky here. Oh, that's kind of weird because it's our first time shaky here in the airplane. Lola, are you okay? Are you okay? You guys okay? Are you okay? Okay, they're okay. Oh, we're going up. Oh, we're going. There's an announcement here. Ladies and gentlemen, we are experiencing turbulence and the captain is keeping the fasten seatbelt signs on. For your safety, please remain seated with your seatbelt securely fastened. You hear that? Refrain from setting up or going to the lavatories at this time. Thank you. Tayo po ay nakararanas ng paggalog ng eroplano. Para sa inyong kaligtasan, manatili po lamang na nakaupo nang nakakabit ang inyong seatbelts. We're here at Maynila na. That was a fun flight. Caleb is sleeping. Daddy is over there. Yeah, touchdown, touchdown. Eee. The landing was a little bit hard and a little bit smooth. And it's a touchdown. Opened it. Here's the boy. You sleeping? Hello everyone, Cebu Tulog na tulog Pacific si Caleb. welcomes you to Ninoy Aquino International Airport.